Puwede ko po bang makuha ang tira ninyong pagkain, sir? Ngunit nang titigan ng bilyonaryo ang kanyang mga mata, isang himala ang naganap. Sa ilalim ng malabong ilaw ng mga chandelier na parang nagyelong bituin, ang bulong ng karangyaan ay bumalot sa bawat sulok ng Blue Sky Restaurant, ang pinakapiling kainan na matatagpuan sa gitna ng Makati. Ang gabing iyon ay nababalutan ng malapilus na katahimikan na sinira lamang ng marahang pag-ayon ng piano na lumutang sa hangin. Bawat mesa ay isang tahimik na kaharian ng kapangyarihan at prestihiyo, iluminado ng mga kandila at kinoronahan ng kristal. Sa pinakamalayong sulok, sa likod ng mga orkidyas at anino, nakaupo si Ricardo Cardo Morales, 48 taong gulang, isang tech mogul, bilyonaryo at biyudo. Ang kanyang designer suit ay tinahi para sa kanya. Ang mamahaling gintong relo ay kumikinang sa liwanag, ngunit hindi nito maitago ang kawalan sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang hindi nagalaw na kare-kare sa harap niya. Ang aroma nito ay mayaman at kaakit-akit, bagaman para sa kanya ay parang alikabok lamang. Sa tapat niya, ang bakanting silya ay mas malakas ang tunog kaysa sa anumang ingay sa silid. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nakakapit sa baso na may iced tea. Ang mga kayumangging puyo sa loob ay sumasayaw na parang multo. 10 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang aksidente, nang mawala sa mundo ang kanyang asawang si Elena at ang kanilang 3 taong gulang na anak na si Rafael sa isang bunton ng baluktot na metal at basag na salamin. Simula noon, pinuno ni Cardo ang kanyang buhay ng katahimikan, routine at isang kaharian ng mga abala. Dahan-dahan niyang itinaas ang baso, tila ang bigat nito ay nagtatago ng mga alaala. Ngunit, nang idikit niya ito sa kanyang labi, isang tinig ang pumutol sa hangin sa tabi niya, malambing, nanginginig, hindi inaasahan. Pwede ko po bang makuha ang tira ninyong pagkain, sir? Si Cardo ay natigilan. Matulis siyang lumingon at nakita ang isang dalagita na nakatayo sa tabi ng kanyang mesa. Hindi siya hihigit sa 19 taong gulang. Ang kanyang itim na buhok ay maluwag na nakatali sa isang magulong ban na may mga pagod na hibla na bumabagsak. Ang kanyang jacket ay luma, bumabalot sa kanyang balikat sa simula ng tag-ulan. Sa kanyang mga braso ay may isang sanggol na siguro 7 o 8 buwan ang edad, nakabalot sa isang kupas na kumot. Ang mga mata ng sanggol ay malawak at kumikinang, nakatuon sa tambak ng arroz caldo at mga hiwa ng karne na umaalpas pa rin sa plato ni Cardo. Ang tinig ng dalagita ay halos bulong, ngunit kahit paano ay pumutol ito sa katahimikan ng restaurant na parang sirang kwerdas ng biolin. Si Cardo ay kumurap, tila nagising mula sa isang mahabang, malalim na tulog. Ang silid ay nagyelo. Ang mga tinidor ay nakalutang sa hangin. Ang mga pag-uusap ay huminto sa nagulat na katahimikan. Isang waiter ang nagsimulang lumapit. Ang pag-aalala ay nakikita na sa kanyang noo. Ngunit itinaas ni Cardo ang kanyang kamay ng may kapangyarihan, isang maliit na galaw ngunit puno ng awtoridad. Maingat niyang pinag-aralan ang mukha nito. Sa kanyang ekspresyon ay walang kahihiyan, walang tanda ng manipulasyon o awa, tanging pagod at isang bagay na mas malalim, isang tahimik na determinasyon. Isang pangangailangan hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa maliit na buhay na hawak niya sa kanyang dibdib. Hawak niya ang kanyang sanggol ng may pag-aalay na napakaprotektado, kaya ang lahat ng iba pa ay nawala mula sa sandaling iyon. Hindi siya humingi ng limos, hindi siya nagnakaw, siya ay nabubuhay. Nablangko ang lalamunan ni Cardo. Ang kandila sa pagitan nila ay kumurap. Sa sandaling iyon, may nagbago sa kanya. Hindi isang malaking pagliliwanag, hindi pa, kundi isang bulong, isang kislap. At bagaman hindi niya napansin noon ang isang sandaling ito, ang isang tanong na ito ay nagpabagsak sa mga pader na itinayo niya sa loob ng isang dekada at nagdala sa kanya patungo sa pagtubos na hindi niya hinanap sa pamamagitan ng pag-ibig na hindi niya inaasahan. Nakatayo siyang walang kibo. Nakatitig ang kanyang tingin sa dalagita.
tila ang buong mundo ay nalunod sa ingay sa likod. Ang kanyang itim na buhok ay hindi nasusuklay na bumabagsak sa magulong alon sa paligid ng kanyang mukha at balikat. Ang mga hibla nito ay kumukuha ng refleksyon ng kandila na parang sirang ginto. Ang kanyang jacket ay halos hindi nakatatakip sa kanyang katawan. Ang kanyang mga braso ay napakaikli, ang tela ay manipis sa siko. Sa kanyang mga paa ay luma, gusot na sapatos na goma, nababalutan ng alikabok ng kalsada at halos napunit na sa tahi. Ngunit hindi ang kanyang hitsura ang nagpabaling sa hininga ni Cardo. Ito ay ang kanyang mga mata. Hindi sila humingi, hindi sila nag-alinlangan. Tinitigan nila siya ng walang takot, puno ng isang bagay na mas malakas kaysa sa kawalan ng pag-asa. Pagtatanggol, dignidad, at isang tahimik na kalungkutan na halos hindi kayang tiisin. Sa kanyang ekspresyon ay may tapang na ipinanganak lamang kapag wala nang dapat protektahan kundi ang marupok na buhay na kanyang dala. Hindi siya humingi para sa kanyang sarili, humingi siya para sa kanyang anak. Nag-alinlangan pa si Cardo sandali, tila may hindi nakikitang hibla na humigpit sa pagitan nila. Pagkatapos ay itinulak niya ng bahagya ang plato, sinabi niya ng mahina halos sa kanyang sarili, "Kunin mo." Hindi siya sumugod sa pagkain, hindi niya ito nilamon na parang nagugutom. Sa halip, nang may paggalang na humampas sa kanya ng mas malakas kaysa sa anumang sigaw, kinuha niya mula sa bag na nakasabit sa kanyang balikat ang isang maliit na piraso ng tela, malinis bagaman punit-punit ang mga gilid. Maingat niyang binalot ang arroz caldo at ang mga tira-tirang hiwa ng karne, nilulupi ang mga sulok na parang nagtatago ng kayamanan, hindi tira-tirang pagkain. Pagkatapos ay lumuhod siya sa isang tuhod, niyakap ang kanyang sanggol ng mas mahigpit at kinuha ang isang maliit na plastik na kutsara mula sa bulsa ng kanyang jacket. Walang kurap na pinanood ni Cardo habang sumusubo siya ng katamtamang bahagi ng mainit na pagkain, dahan-dahang hinipan at inilapit ang kutsara sa bibig ng maliit. Ang sanggol ay natural na nagbukas ng bibig. Ang kanyang maliliit na labi ay nakabukas, ang kanyang dila ay nakalabas. Nang tumama ang lugaw sa kanyang dila, bumulong siya. Isang malambing na tunog na bumubula sa kagalakan na napakapuro, kaya ang mga daliri ni Cardo ay nakakapit sa gilid ng mesa. Ang mukha ng sanggol ay sumikat sa liwanag ng kandila. Ang kanyang malalaking kamay ay humampas sa dibdib ng dalagita. Isang ngiti ang bumuka sa kanyang bilog na pisngi na parang bukang liwayway pagkatapos ng mahabang nagyeyelong gabi. Iyon ay isang ngiti na hindi pa nakita ni Cardo sa loob ng maraming taon, hindi mula ng kanyang sariling anak. May kung anong kumurot sa kanyang lalamunan. Lumingon siya sandali, sinubukang itaboy ang biglang ulap sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit mabilis na bumalik ang kanyang mga mata sa sanggol habang naglabas ito ng isa pang maligayang buntong hininga. Tila ang init ng isang kutsara ay sapat na upang punuin siya ng kagalakan. Tahimik ang dalagita. Patuloy lamang siyang sumusubo ng kutsara-kutsara ng walang katapusang pasensya. Ang kanyang kamay ay matatag. Ang kanyang hininga ay kalmado. Hindi man lang siya lumingon upang tingnan kung sino ang maaaring humahatol sa kanya o kung anong mga opinyon ang nabuo sa tahimik na karagatan ng mga mayayamang nagmamasid. Naroon siya para sa isang dahilan, upang pakainin ang kanyang anak. Ang puso ni Cardo ay humigpit sa kanyang dibdib, dahan-dahan at malalim, tila isang sinaunang bagay ang nagising mula sa koma. Hindi ito awa, hindi kabutihang loob, ito ay isang hindi maikakaila na katotohanan. Naging saksi siya sa isang bagay na sagrado, isang pag-ibig na hindi mabibili, mapapalitan o lubos na mauunawaan ng mga hindi pa nakaranas ng pagkawala. Nang tila busog na ang sanggol, maingat na inilagay ng dalagita ang nakabalot na tela sa kanyang bag, inayos ang kumot sa maliit at tumayo. Tumingin siya muli kay Cardo, bahagyang tumango, hindi bilang tanda ng pasasalamat, kundi tila kinikilala ang isang hindi nasabing bagay sa pagitan nila. Pagkatapos ay lumingon siya at umalis,
sa pagitan ng mga hanay ng puting linen at mga mesa patungo sa malamig na gabi sa likod ng salamin na pinto. Nakatakip na umupo si Cardo, hindi makagalaw, nakatitig sa lugar kung saan nakatayo ang dalagita. Ang kandila sa mesa ay dahan-dahang kumurap, naglilipad ng malambing na alon ng ginto at anino sa hindi nagalaw na inumin, ang bakanteng silya at ang mundo na kanyang kilala. Pagkatapos, bago pa man niya ito makatwiran, masuri o hikayatin ang sarili na huwag gawin, tumayo siya, hindi nagmamadali, hindi dramatiko, kundi kalmado ng may determinasyon. Inilagay niya ang serbileta sa mesa, tumango sa nagulat na waiter na nakatayo malapit at sinundan ang dalagita palabas ng mabigat na pinto ng restaurant patungo sa gabi. Hindi pa niya nauunawaan kung bakit, alam lang niya na kailangan niya. Lumakad si Cardo mula sa malayo, ang kanyang mga hakbang ay tahimik sa tahimik na sidewalk. Ang mga tinig ng lungsod ay huminto sa likuran habang ang dalagita ay lumiko sa isang makitid na eskinita, niyakap ang kanyang sanggol sa dibdib na parang marupok na kalasag mula sa mundo. Mabilis siyang kumilos, ngunit maingat, tila bawat anino ay maaaring lumunok sa kanya ng buo. Hindi niya alam kung bakit niya ito sinundan, naramdaman lang niya na may isang bagay na mas malalim kaysa sa pagkausyoso ang humihila sa kanya. Hindi ito awa, kundi pagkilala. Ang eskinita ay nagtatapos sa isang gumuho na parking lot na papaligiran ng mga gusaling ladrilyo. Ang mga inabando ng kotse ay nakatayo na parang multo, ngunit isang luma, mayuyupi na Toyota Tamaraw ang kakaiba. Sa loob nito ay may buhay. Ang mga bintana nito ay nababalutan ng singaw, ang pintura ay nagbabalat, ngunit ito ay isang kanlungan. Nilapitan niya ang kotse ng walang pag-aalinlangan, binuksan ang likurang pinto at maingat na umupo kasama ang kanyang sanggol. Ang manipis na kumot ay naging kutson. Niyakap niya ang kanyang sanggol sa dibdib, bumulong ng isang bagay na ang maliit lamang ang nakarinig. Pagkatapos ay tumaas ang kanyang tinig, malambing at nanginginig, naging isang kundiman. Nina, oh Nina, kung di matulog, kakagatin ka ng lamok. Napatigil si Cardo sa anino, nabighani. Ang maliit na kamay ay kumapit sa kwelyo ng dalagita. Ang kanyang mga mata ay nagsara habang ang melodiya ay bumabalot sa kanya na parang mainit na kumot. Ang kapaligiran ay madilim, ngunit ang kanyang pag-ibig ay hindi maikakaila. Lumapit siya. Isang bagay ang dapat na nagpaalerto sa kanya. Lumingon ang dalagita ng may takot. Nagkatama ang kanilang mga mata. Paumanhin, sabi niya, itinaas ang kanyang kamay bilang tanda ng kapayapaan. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ka. Sinusundan mo ako? Tanong niya ng may pag-iingat. Oo, sagot niya. Hindi siya tumakbo. Hindi umiyak. Tinitigan lang siya. Sinusuri ang dayuhan na nakasuot ng mamahaling damit. Nakita ko kung paano mo pinakain ang iyong anak, sabi ni Cardo. Hindi pa ako nakakita ng ganoon. Kailangan kong intindihin. Pagkatapos ng isang saglit, sinabi niya ng mahina, ang pangalan niya ay Arca. Ako si Princess Arca. Ulit niya, 8 buwan. Tumango siya. Gusto niya ng arroz kaldo. Lumambot ang tinig ni Cardo. Ganoon din ang aking anak. Kumurap si Princess. At sa sandaling iyon, may nagbago. Hindi siya nagtanong. Nakinig lang siya ng may pambihirang katahimikan na taglay ng isang taong nakakakilala ng kalungkutan ng direkta. Nag-aaral ako ng nursing, sabi niya. Pagkatapos ay nabuntis ako. Ang kanyang ama ay nawala. Itinapon ako ng aking mga magulang. Mula noon, ako na lang mag-isa. Nagsalita siya ng simple. Walang kapaitan. Nakita ko kung paano mo pinakain ang iyong anak, sabi ni Cardo. Hindi pa ako nakakita ng ganoon. Kailangan kong intindihin. Maaari akong tumulong, hotel, pagkain, kahit ano. Itinaas niya ang kanyang kamay. Hindi ako humihingi ng pera. Nagulat. Tinanong niya, kung gayon, ano ang gusto mo? Tiningnan ni Princess si Arca at sinabi ng mahina, isang araw lang, isang araw kung saan siya mainit, busog, at ligtas. Iyon lang
Ang mga salitang iyon ay humampas sa kanya ng mas malakas kaysa sa anumang hinihingi. Ang ilaw ng poste ay kumurap sa itaas nila, nagtatapon ng ginintuang dilaw na liwanag sa kanyang mukha. Sa liwanag na iyon, nakita ni Cardo ang isang bagay na pamilyar. Ang kanyang mga mata, ang mga mata ng kanyang yumaong asawa, hindi eksaktong magkapareho, ngunit sapat na malapit kaya may kung anong nagkalamat sa kanya. Ang paraan ng pagyakap ni Princess sa kanyang sanggol ng mahigpit, ang paraan ng pagtayo niya ng tuwid, nang ang pag-ibig lamang ang kanyang baluti. Pinukaw nito ang isang bagay sa kanya na nakabaon kasama ng kanyang asawa at anak. Bigla siyang umatras, natumba. "Salamat," sabi niya. Napakunot ang noo ni Princess. "Para saan?" "Dahil pinapaalala mo sa akin na may puso pa rin ako." Wala siyang sinagot, niyakap lang niya si Arca ng mas mahigpit at muling kinanta ang Nina Bobo. Nakatayo si Cardo ng ilang sandali. Ang kanta ay umabot sa gabi na parang isang lubid na pangsagip. At bagaman hindi ngumiti si Princess, hindi rin niya isinara ang pinto at iyon ay sapat na. Simula noon, hindi na maalis ni Cardo sa kanyang isip ang larawan ng dalagita na may punit na sapatos at ng sanggol na may ngiti ng arroz caldo. Gaano man karaming email ang kanyang suriin at gaano man karaming pagpupulong ang kanyang dinaluhan, ang kanilang mga mukha ay nanatili sa kanya. Isang tahimik na paalala na sa isang lugar sa parehong lungsod, kung saan ang mga tao ay umiinom ng 100 milyon, isang ina at anak ang nabubuhay sa kabutihan at katatagan lamang. Hindi na niya ito kinausap muli. Hindi bababa sa hindi direkta. Sa halip, nagsimula siyang kumilos ng tahimik at tumpak. Habang binuo niya ang kanyang yaman, natagpuan niya muli ang kanilang sasakyan na nakaparada sa likod ng isang tahimik, lumang simbahan. Nang hindi lumalapit, nang hindi nanghihimasok, nag-iiwan siya ng maliliit na pakete sa tabi ng sasakyan sa madaling araw bago sumikat ang araw. Isang lata ng gatas ng sanggol, isang pakete ng diapers, isang selyadong lalagyan ng mainit na home-cooked chicken arroz caldo. Nag-ayos siya ng mga lihim na pagbisita sa pediatrician, nagpapanggap bilang kalahok sa isang programa ng kawanggawa mula sa simbahan. Hindi alam ni Princess kung sino ang nagpadala. Hindi siya nagtanong. Ngunit nang umalis ang doktor, mas matagal niyang niyakap si Arca kaysa sa karaniwan at bumulong, "Salamat," sa sinumang nagpadala. Sa una, nag-alinlangan si Princess. Natuto siyang mabuhay sa pag-asa ng pagkabigo. Ngunit ang mga tahimik na kilos na ito ay hindi kailanman sinamahan ng isang sulat, walang hinihingi o ipinapakiusap, walang humingi sa kanya na ngumiti, walang humingi sa kanya na magpasalamat. Naroon lang sila, konstante, malambing, totoo. Dahan-dahang nagbago ang paghihinala tungo sa isang bagay na mas mapanganib, pag-asa. Isang gabi, nang magsimulang lumalim ang lamig ng Oktubre sa gabi, naganap ang sakuna. Si Arca ay maselan sa buong araw, ayaw kumain. Mainit ang kanyang noo, ngunit pagsapit ng gabi, umakyat ang kanyang temperatura hanggang 40 degrees Celsius. Sinubukan ni Princess ang lahat, malamig na compress, malambot na kundiman, pagduyan sa likod ng sasakyan, ngunit lalo pang naging nakababahala ang kanyang pag-iyak. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Nagmadali siya sa pinakamalapit na ospital. Ang babae sa administrative desk ay halos hindi itinaas ang kanyang mga mata habang ipinapaliwanag ni Princess na kailangan ng kanyang anak ng tulong. Nang tanungin tungkol sa health insurance, nag-stutter si Princess. Nang marinig na wala siyang, tumigas ang mukha ng babae. "Walang lugar," sabi niya ng matalas. "Kailangan mong maghintay o humanap ng ibang ospital." Nanginginig ang tinig ni Princess. Sanggol pa lang siya, 14 degrees ang temperatura. Hindi siya tumutugon. "Pakiusap po, ma'am. Kung walang kumpletong administrasyon, wala kaming magagawa. Pasensya na." Lumabas si Princess sa kalsada. Ang kanyang hininga ay umuuga sa malamig na hangin. Tahimik si Arca, isang nakakatakot na katahimikan. Niyakap niya ito ng mas mahigpit. Nanginginig ang kanyang katawan sa lamig at pagkabahala. 100 na lang ang natitira.
Kinuha niya ang kanyang lumang telepono, nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype ng 2 salita lamang, "Tulungan kami." Hindi niya alam kung darating siya, ni hindi niya maintindihan kung bakit siya naniwala na baka dumating siya. Ngunit sa loob ng 6 na minuto, lumiwanag ang mga ilaw sa sidewalk. Ang itim na Toyota Fortuner ni Cardo ay huminto ng bigla. Lumukso siya palabas nang hindi naghihintay na mamatay ang makina. Ang kanyang suit ay kumakaway sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa pag-aalala. Hindi siya nagsalita. Inabot lang niya ang kanyang kamay. Inilagay ni Princess si Arca sa kanyang mga braso at sa unang pagkakataon ay hindi nagrebelde ang sanggol. Ang kanyang maliit na kamay ay pumulupot sa hintuturo ni Cardo, isang mahina ngunit may malay na kapit. Tila kinikilala ang seguridad. Buong pagmamahal na niyakap ni Cardo ang maliit at walang pila na pumasok sa ospital. "Kailangan ko ng doktor ngayon," sabi niya sa ER staff. Ang kanyang tinig ay bakal at matatag. "Ang batang ito ay may kritikal na temperatura. Babayaran ko ang lahat ng gastos. Ngunit kung mag-antala kayo ng 1 pang minuto, bibilhin ko ang ospital na ito at sisibakin ang bawat isa dito." Agad na tinanggap si Arca. Umupo si Princess sa koridor. Nanginginig sa pagod, nakasubsob ang ulo sa mga kamay. Tahimik si Cardo sa tabi niya. Nang bumalik ang nurse dala ang balita, si Arca ay stable, nagpapahinga at babantayan sa buong gabi. Huminga si Princess. Hindi namamalayan na pinipigilan niya ang kanyang hininga mula pa nang lumubog ang araw. Tinitigan niya si Cardo, ang kanyang mga mata ay lumuluha, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. "Dumating ka!" Tumango siya. "Oo naman." Tumulo ang luha bago pa niya ito napigilan. Sumandal siya sa kanya. Ang kanyang dibdib ay bumababa at tumataas sa ginhawa at isang bagay na mas malalim, marahil kalungkutan o paglaya. Sumandal ang kanyang ulo sa kanyang balikat at walang pag-aalinlangan na niyakap siya ni Cardo. Hindi niya siya pinakalma, hindi niya hinihingi ng paliwanag, niyakap lang niya siya habang lumilipas ang tahimik na oras ng gabi sa likod ng malilinis at puting dingding. Ito ang unang pagkakataon na pinayagan ni Princess ang kanyang sarili na bumagsak mula ng maging ina. At para kay Cardo, ito ang unang pagkakataon sa 10 taon na ang pagyakap ay hindi naramdaman na isang pagtataksil. Hindi sila nag-usap tungkol sa pag-ibig, hindi nila tinukoy ang anumang bagay ng gabing iyon. Ngunit sa sandaling iyon, may isang bagay ang nagbago magpakailanman sa matatag na tibok ng puso ng lalaking minsan ay sumumpa na hindi na muling magmamahal at sa hininga ng dalagitang nakakakilala lamang ng kaligtasan. Hindi dahil iniligtas niya siya, kundi dahil ngayon hindi na niya kailangang maging malakas mag-isa. Nagsimula ang lahat sa isang litrato, medyo malabo, kinuha sa gabi. Nagpapakita kay Cardo Morales na lumalabas mula sa emergency room ng ospital na may sanggol sa kanyang mga braso at isang dalagita na sumusunod sa kanya. Sa loob ng ilang oras, bumaha ang litrato sa social media, mga blog at mga headline ng tabloid. Tech billionaire, ginabing pagliligtas sa batang ina at negosyante. Sumabog ang internet. Hindi nagtagal ay naging sikreto ang pagkakakilanlan ni Princess. Ang leaked hospital registration form ay nagkumpirma ng kanyang pangalan. Pagkatapos ay sinundan ang mga komento. Isang alon ng haka-haka, paghuhusga at kalupitan. Pinuri ng ilan si Cardo, tinawag siyang mapagmahal at mapagbigay. Ang iba ay malupit. Siya ay manghuhuli ng yaman. Lahat ay pinlano. Sino ang lalaking gustong masangkot sa ganitong uri ng bagay? Sa apartment na inihanda ni Cardo para sa kanya at kay Arca, si Princess ay nakaupo sa dilim. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa kanyang telepono. Bawat swipe ay mas maraming lason. Bawat headline ay mas maraming kahihiyan. Ang kanyang dibdib ay sumisikip, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pinatay niya ang screen, takot na ang liwanag nito ay maaaring humawak sa kanyang anak ng parehong lason. Kumilos si Arca sa kanyang kuna.
Tumayo siya at marahang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, pinapakalma, pagkatapos ay umupo sa gilid ng kama at tinitigan ang sahig hanggang umaga. Nang pumasok si Cardo, alam niyang may nagbago. Nakasara ang postura ni Princess, lumayo ang kanyang mukha. Hindi ko kayang ganito, sabi niya. Ayaw kong lumaki ang anak ko sa iskandalo. Ayaw kong makita niya balang araw ang mga kasinungalingan at magtaka. Totoo ba iyon? Umupo si Cardo sa tabi niya. Wala kang ginawang mali, sabi niya nang malumanay. Ganoon din si Arca. Umiling siya, wala silang pakialam. Napagdesisyunan na nila kung sino ako. Tumigas ang tinig ni Cardo. Kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa kanila kung sino ka talaga. Sa araw ding iyon, tinawagan niya ang kanyang PR team. Walang pahayag, walang sinanay na press release. Gusto niyang magsalita ng direkta sa publiko at walang filter. Kinabukasan, lumabas siya sa live na telebisyon sa buong bansa. Ang kapaligiran ay simple, tahimik ang studio, malambot ang ilaw, walang abala, hindi nagtanong ng mga nakakagulat na tanong ang interviewer, binigyan lang siya ng espasyo para magsalita. Hindi nagsimula si Cardo kay Princess, kundi kay Elena at Rafael. Ikinuwento niya ang kuwento na sa loob ng maraming taon ay iniiwasan niya ang aksidente, ang katahimikan, kung paano siya inubos ng kalungkutan. Nagsalita siya tungkol sa ilusyon ng tagumpay at kung paano nito itinago ang tunay na kawalan. Huminto ako sa pamumuhay nang mamatay sila, sabi niya. Pagkatapos ay nagsalita siya tungkol kay Princess. Hindi siya humingi ng limos, sabi niya. Hindi man lang humingi ng tulong. Gusto lang niya pakainin ang kanyang anak at ginawa ito sa paraan na nagpukaw sa akin ng isang bagay na akala ko ay nawala magpakailanman. Nanginginig ang kanyang tinig. Wala siyang kinuha mula sa akin. Binigyan niya ako ng hindi kayang ibigay ng iba. Isang dahilan upang magmalasakit muli. Isang dahilan upang huminga. Tinitigan niya ang kamera. Si Princess ay hindi isang headline. Siya ay isang ina. Si Arca ay hindi isang pag-aari. Siya ay isang pambihirang bata. Hindi ko sila iniligtas. Sila ang nagligtas sa akin. Ang panayam ay tapat, bukas, at lubos na makatao at ito ay nagtagumpay. Kinabukasan, nagbago ang sitwasyon. Iba na ang pag-uusap online. Nagsimulang ipagtanggol ng mga tao ang mga ina, ibinahagi ang kanilang mga kuwento, ang pagiging isang single parent, kahirapan, paghuhusga. Nagsalita ang mga nurse, ipinaliwanag kung gaano karaming dalagita tulad ni Princess ang hindi nakikita. Nagsimulang dumaloy ang mga donasyon sa mga ampunan. Isang ina mula sa Davao ang nagtatag ng isang foundation upang suportahan ang mga kababaihan tulad ni Princess. Hindi nagsalita si Princess sa media, ngunit kinabukasan ay dumating siya sa pinto ni Cardo. Mainit na nababalutan si Arca, hindi siya kumatok. Binuksan niya muna ang pinto. Ang kanyang mga mata ay pagod ngunit matatag. Hindi ako aalis, sabi niya. Kung gusto mo pa rin kami, nandito kami. Tahimik si Cardo, lumayo, pinayagan silang pumasok at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay naramdaman niya na may isang bagay ang nagbago magpakailanman at payapa. Ang pinto na nakabukas ay hindi lamang sa kanyang tahanan kundi pati na rin sa kanyang puso. Isang pamilya ang nagsimula, hindi inaasahan at hindi mahuhulaan. Ang apartment na inuupahan ni Cardo para sa kanila ay hindi espesyal, simple ayon sa kanyang pamantayan, ngunit mainit, puno ng sikat ng araw at tahimik. May 2 silid tulugan, malambot na kulay abo na dingding, mga bintana na tamang-tama ang pagkuha ng liwanag ng umaga. Lumipat si Princess na may 2 travel bag, isang baby carrier at ang bigat ng isang taong hindi kailanman binigyan ng ligtas na lugar upang huminga. Ngunit sa loob ng 1 linggo, ang lugar ay naging tirahan. Sa refrigerator ay nakadikit ang mga makukulay na larawan, ang maliliit na medyas ay nakasabit sa sampayan. Sa hangin ay umalingasaw ang amoy ng baby lotion at ang kundiman. Hindi nila kailanman tinalakay kung sino sila sa isa't isa. Hindi bababa sa una, walang pahayag,
mga label, mga deadline, nagsama lang sila. Si Cardo ay dumarating tuwing umaga. Sa una ay may dahilan ng pag-check up, pagdadala ng groceries o diapers. Ngunit sa lalong madaling panahon ay naging ugali ito. Siya ay kumakatok at si Arka ay sumisikat sa tuwa, tumatalon sa kanyang kuna sa tunog ng pinto. Nagtimpla na si Princess ng kape. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maluwag, eleganteng bun at nagbabahaginan sila ng mga kwento sa almusal. Natuto si Cardo na humawak ng bote sa tamang anggulo, magpainit ng gatas nang hindi masyadong mainit, magpalit ng diapers. Sa una ay awkward, pagkatapos ay may tiwala na nakakagulat maging sa kanyang sarili. Naalala niya ang ritmo ng pag-iyak ni Arka. Nauunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng gutom at hindi komportable, pagod at maselan. Isang tanghali, habang dinuduyan si Arka na ang maliit na kamao ay nakakapit sa kanyang kamay, napagtanto ni Cardo ang isang simple ngunit mahalagang bagay. Ayaw niyang umalis. Hindi pagkatapos ng tulog, hindi pagkatapos ng isang oras, gusto niyang manatili. Napansin din ito ni Princess. Paano nagtatagal si Cardo? Paano niya pinakinggan ang mga tunog ni Arka na parang symphony? Hindi niya kailanman sinubukan na mag-impress o kontrolin. Dumating lang siya araw-araw na may kalmadong mga kamay at mga matang dating walang laman, ngunit ngayon ay dahan-dahang napupuno ng liwanag. Hindi niya kailanman nakilala ang pag-ibig na walang hinihinging kapalit, ngunit hindi rin niya kailanman nakilala ang isang lalaki na naroon lamang sa tabi niya. Hindi para ayusin siya, hindi para ariin ang kanyang kwento, kundi para lumakad sa tabi niya. Sa tahimik na oras sa pagitan ng pagpapakain at paliligo, isang bagong ugnayan ang nagsimulang lumago. Hindi ito ang maalab na pag-ibig na romantisado ng mundo. Ito ay mas mabagal, mas malalim. Ipinanganak hindi mula sa pagkahilig, kundi mula sa pagtitiyaga. Isang gabi, nang tuluyan nang nakatulog si Arka, umupo si Princess at Cardo sa balkonahe ng tahimik na babalutan ng kumot, kumikinang ang lungsod sa ibaba ng ginto at asul. Ngunit wala sa kanila ang tumingin sa ibaba. Lumingon si Cardo sa kanya. Ang kanyang tinig ay malambot. Nang mawala sa akin sina Elena at Rafael, akala ko ay may bahagi ng akin ang namatay kasama nila. Ang bahaging gustong magmalasakit upang maging pag-aari ng isang tao, kailangan. Tinitigan siya ni Princess. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Hindi mo siya nawala, bulong niya. Naghihintay lang siya. Nang gabing iyon ay hindi sila naghalikan at hindi na kailangan. Ang sandali ay umabot sa pagitan nila na parang isang hindi nasabing pangako, ngunit malalim na nauunawaan. At sa sandaling iyon, ngumiti si Princess. Hindi ang ngiti na ibinigay niya sa nurse nang may paggalang o kay Arka dahil sa ugali. Ito ay para lamang sa kanya, puno at bihira. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ngumiti si Cardo pabalik. Totoo, kalmado, pinalambot ng pagpapagaling, nagniningning mula sa loob. Hindi pa sila naging magkasintahan, hindi pa naging isang pamilya sa pangalan, ngunit sila ay isang bagay na mas malakas. 2 taong sinira ng kalungkutan at natagpuan sa isa't isa ang mabagal at matatag na simula ng isang tahanan. Isang tanghali, isang puting sobre na walang sulat ang dumulas sa ilalim ng pinto ng apartment na parang hindi inaasahang simoy ng hangin. Matagal na tinitigan ni Princess bago buksan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang sulat. Pamilyar ang sulat kamay, malinis, siksik at walang pag-aalinlangan na sa isang ina. Sa sulat ay ilang linya lamang, walang malupit na paghingi ng tawad o dramatikong pakiusap. Tanging simpleng salita na isinulat sa tinta na tila masyadong pinipilit ang pahina. Kung mayroon pa ring pagkakataon na makilala ang aking apo, gusto kong subukan. Umupo si Princess sa mesa sa kusina ng mahigit 1 oras. Ang sulat ay marahang nayupi sa kanyang kamay habang naglalaro si Arka malapit sa kanya na may tambak ng makukulay na bloke. Hindi siya umiyak, hindi nagalit. Ngunit ang katahimikan na bumalot sa silid ay napakasiksik kaya naramdaman itong sumasakal.
Nang dumating si Cardo ng gabing iyon, nakita niya ito sa parehong lugar. Sumulat siya, sabi ni Princess, nang mahina, nang hindi nagtataas ng tingin. Lumapit siya, kinuha ang sulat at binasa, pagkatapos ay inilagay at umupo sa tabi niya. Ano ang iniisip mo? Tanong niya. Hindi ko alam, sabi niya. Halos 2 taon na, mula nang huli silang makipag-usap sa akin. Simula nang sabihin nila na hindi na ako ang kanilang anak. Dahan-dahang tumango si Cardo. Wala kang utang sa kanila. Lumingon si Princess sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nababalutan ng pag-aalinlangan. Ngunit si Arca, hindi ba siya may karapatang malaman kung saan siya nagmula kahit na sirang-sira ang lahat? Nagmuni-muni si Cardo, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Huwag mong hayaan siyang lumaki na may parehong kawalan na gaya mo. Hayaan siyang magkaroon ng pagkakataong magpatawad o hindi, ngunit hayaan siyang pumili. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta sila sa lungsod na dating tinawag ni Princess na tahanan, ang Baguio. Ang mga inaantok na luntiang burol at makitid na kalsada kung saan ang bawat mukha ay tila masyadong nakakaalala sa nakaraan. Ang bahay ng kanyang mga magulang ay nakatayo sa dulo ng isang batuhan na landas. Puti ang kat, bahagyang kupas. Ang swing sa beranda ay umuugoy pa rin sa hangin. Matagal na nakatayo si Princess sa labas. Si Arca ay nasa kanyang balakang. Ang kanyang maliit na kamay ay nakakapit sa kanyang sweater. Nakatayo si Cardo ng bahagya sa likuran. Suportado siya ngunit pinayagan siyang mamuno. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang babae ang lumabas, mga 50 taong gulang. Ang mga matatalas na linya ng kanyang mukha ay pinalambot ng panahon at kalungkutan. Si Aling Nena, ina ni Princess. Sa isang sandali walang gumalaw, pagkatapos ay lumapit ang kanyang ina nang may nanginginig na hininga. Ang kanyang tingin ay bumagsak kay Arca, pagkatapos ay kay Princess at ang kanyang mga mata ay nabalutan ng luha. Ina, ako'y mahina, bulong niya. Napaos ang kanyang tinig. Takot ako sa iisipin ng mga tao. Takot akong mawala ang bersyon mo na akala ko ay pinalaki ko at gayon paman ay nawala. Tahimik si Princess. Bahagyang nakabukas ang kanyang mga labi. Matigas ang kanyang panga. Sa likod ng kanyang ina ay lumabas ang kanyang ama, mas matanda kaysa sa kanyang naaalala. Ang kanyang mga kamay ay magkatupi ng kinakabahan sa harap niya. Tinitigan niya ang kanyang apo na parang nakakakita ng isang bagay na sagrado. Inabot ni Arca ang kanyang kamay. Hindi alam ang kasaysayan, walang pakialam dito, kundi dahil sa pagkausyoso lamang, at iyon ay kahit paano ay nagpabagsak sa lahat. Humikbi ang kanyang ina. Lumapit na nakalahad ang mga kamay, ngunit nag-aatubili. Maaari ba? Maaari ko bang hawakan siya? Nag-alinlangan si Princess ng sandali lamang. Pagkatapos ay dahan-dahang inilagay si Arca sa yakap ng kanyang ina. Niyakap siya ng matandang babae ng mahigpit na parang sinisikap niyang pigilan ang panahon mismo. Dahan-dahan siyang humikbi, bumulong sa bata na kumukurap pabalik ng may inosenteng pagkamangha. Pinanood ni Cardo mula sa gilid, sumisikip ang kanyang dibdib. Hindi siya bahagi ng sandaling ito, ngunit naging saksi siya sa kapangyarihan nito. Nang tuluyan nang lumapit si Princess at yakapin ang kanyang ina, tila huminga ang beranda. Hindi nawala ang nakaraan, ngunit naging mas malambot. Ang kapatawaran ay hindi isang kidlat, kundi isang mabagal na bukang liwayway. Nang araw na iyon, 3 henerasyon ang umupo sa lumang mesa sa kusina kung saan dating nag-aalmusal si Princess bago pumasok sa eskwela. Ang kanyang ina ay nagbuhos ng tsaa. Ang kanyang ama ay marahang dinuduyan si Arca sa kanyang kandungan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, napuno ng tawanan ang bahay. Nahuli ni Princess ang tingin ni Cardo mula sa kabilang dulo ng silid at ngumiti siya. Bumulong siya ng 2 simpleng salita sa kanyang mga labi, salamat. Umiling siya, ngumiti pabalik. Hindi, bulong niya ng mahina sa kanyang sarili. Salamat sa pag-uwi. 1 taon ang lumipas. Nagbago ang mundo, ngunit sa mga mahahalagang bagay lamang. Huminto ang ingay,
nawala ang mga headline. Sa halip ay dumating ang isang bagay na mas tahimik at mas malakas, buhay. Ito ay isang maliwanag na araw sa tag-araw nang bumalik sila sa parke. Ang parehong parke kung saan nagsimula ang lahat. Mahina ang simoy ng hangin na gumagalaw sa mga dahon. Ang ginintuang araw ay nagpapainit sa bukas na parang isang biyaya. Walang arko ng bulaklak, walang nagpipilit na photographer na naghahanap ng perpektong shot. Tanging isang maliit na grupo ng malalapit na kaibigan, isang puting linen na tela sa ilalim ng isang lumang puno ng balete at isang simpleng kahoy na arko na pinalamutian ng mga dahon at laso. Sa gitna ay nakatayo ang isang maliit na bata na nakasuot ng navy blue vest at isang matching bow tie. Si Arka, halos 2 taong gulang, mahigpit na nakahawak sa isang maliit na pelos na kahon sa kanyang 2 kamay at nag-aatubiling lumakad sa damuhan ng may determinasyon patungo sa lalaking nakatayo ilang hakbang lamang sa unahan. Nakatayo si Cardo hindi sa designer suit kundi sa isang malambot na kulay abo na blazer na tulad ng sinabi ni Princess noon ay halos nagpapamukha sa kanya na tao. Mas mahaba ang kanyang buhok na may mga pilak na hibla na hindi na niya itinatago. Ang kanyang mga matang dating nababalutan ng kalungkutan ay ngayon ay kumikinang sa isang bagay na mas bihira kaysa sa kayamanan pag-asa. Nang lumapit si Arka, lumuhod si Cardo sa isang tuhod at maingat na kinuha ang kahon mula sa maliliit na daliri. Tumala ang bata at tumawa, pagkatapos ay bumalik sa gilid ng parang kung saan nakatayo si Princess na walang sapin sa paa sa damuhan. Ang kanyang puting damit ay kumakaway sa hangin. Hindi pa siya kailanman naging mas maganda. Hindi dahil sa damit o sa araw sa likod niya, kundi dahil sa buhay sa kanyang mga mata, ang nagniningas na lakas na lumitaw pagkatapos ng pagdaan sa dilim. Lumapit si Cardo na may hawak na kahon at lumuhod. Sa isang sandali, huminto ang hangin, tila huminto ang buong mundo upang makinig. Tinitigan niya ito. Matatag ang kanyang tinig, ngunit puno ng emosyon. Wala kang hiniling, sabi niya ng mahina. Hindi ka nagmakaawa, hindi ka umasa. Lumitaw ka lang sa pinakamalungkot na gabi ng iyong buhay at binigyan mo ako ng pagkakataong maalala kung paano kailangan, kung paano mabuhay. Binuksan niya ang kahon at sa loob ay isang simpleng singsing, elegante ng walang labis. Pinili hindi dahil sa presyo, kundi dahil sa kung paano ito titingnan sa kanyang kamay habang hawak niya ang kanilang anak. Hindi mo kinuha ang tira kong pagkain, Princess, bulong niya. Binigyan mo ako ng lahat ng hindi ko napagtanto na kulang sa akin. Binigyan mo ako ng pamilya, binigyan mo ako ng pag-ibig, binigyan mo ako ng kinabukasan. Huminto siya sandali. Sa kanyang mga mata ay kumikinang ang luha. Pakakasalan mo ba ako? Inangat ni Princess ang kanyang kamay sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay lumuluha bago pa man bumagsak ang una. Tumango siya ng 1 beses, pagkatapos ay 2 beses, pagkatapos ay lumuhod sa harap niya, tumatawa sa pagitan ng luha at bumulong, "Oo, pakakasalan kita." Niyakap nila ang isa't isa. Ang mga kamay ay magkakabuhol na parang matagal nang nawawalang mga piraso ng puzzle at sa wakas ay natagpuan. Sinimulan ng pari ang simple at maikling seremonya ng kasal. Habang naglalaro si Arka sa mga dahon sa lupa, paminsan-minsan ay tumitingin na parang sinisikap na intindihin kung bakit masyadong tense ang mga matatanda. Ngunit nang dumating ang I do, nang ipinangako ni Cardo na mamahalin hindi lamang si Princess kundi pati na rin ang anak na nagkaisa sa kanila, lumapit si Arka at niyakap ang binti ni Cardo. "Tatay," sabi niya. At sa sandaling iyon, pinigilan ng buong parke ang hininga nito. Yumuko si Cardo, basa ang kanyang mga mata at inangat ang bata sa kanyang mga braso, hawak siya sa isang kamay at si Princess sa kabilang kamay. Bumulong siya, "Tatay, mahal kita." "Anak," sa yakap na iyon sa ilalim ng araw, nang walang manonood maliban sa ilang kaibigan at ang langit sa itaas nila, ang lahat ng nasira ay nabuo muli. Hindi iniligtas ni Cardo ang batang ina.
Siya ang nagligtas sa kanya mula sa kalungkutan, mula sa isang buhay na napakakinis at walang laman na halos lumunok sa kanya ng buo. At sa lugar ng kalungkutan, isang bagong pamilya ang ipinanganak, hindi dahil sa dugo, hindi dahil sa plano, kundi mula sa isang bulong, isang tanong at isang plato ng arroz caldo. Hindi sila perpekto at hindi na kailangan. Magkasama sila at iyon ay sa wakas ay sapat na. Kaya mula sa isang bulong sa isang marangyang restaurant ay umabot ang isang kwento ng pag-ibig, pagtubos at pangalawang pagkakataon. Ang nagsimula sa isang kahilingan para sa tira-tirang pagkain ay naging isang paglalakbay na nagbago ng kahulugan ng pamilya. Binuksan ni Cardo hindi lamang ang kanyang puso, kundi pati na rin ang kanyang buhay. Hindi lamang nabuhay si Princess. Natagpuan niya ang isang tahanan at ang maliit na arka na dating niyakap sa mga kamay ng dayuhan ay lumalakad ngayon sa tabi ng isang ama na pinili siya hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pag-ibig. Dahil kung minsan ang pinakapambihirang mga kwento ay ipinanganak mula sa pinakatahimik na sandali. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, nagparamdam sa iyo ng isang bagay, nagbigay sa iyo ng pag-asa o kahit na nagpatulo ng luha, huwag kalimutang i-like, ibahagi at higit sa lahat, mag-subscribe sa channel na ito. Isang lugar kung saan ang bawat kwento ay nilikha upang pagalingin ang iyong kaluluwa at ipaalala sa iyo na ang pagmamahal ay ang pinakamakapangyarihang himala sa lahat. Hanggang sa susunod na kwento.